Okay mga kasponga, so musta po tayong lahat. Muling nagbabalik ang Autospan videos matapos po ng matagal na absent po natin. So ngayon mga kasponga, dahil nga sa init ng panahon, talaga namang hindi na kaya ng ating aircon ang lamig. Sa sobrang init, tawag po dito, pinunta na po namin ang pinakamalapit na car aircon shop dito po sa area po natin. At ito na po mga kasponga, nakita nyo, baklas na po ang cluster gauge, yung stereo. So yan mga kasponga, talagang madugo po talaga. Parang monthly period itong pagbabaklas po ng dashboard ng ating sports car, dahil napakaraming clippings. Kailangan mo talagang dukutin yung mga clips, at syempre mga wirings din po mga kasponga. So nakakabilib itong mga technicians natin, itong mga aircon technicians, kasi imagine niyo napakaraming tornilyo nito at alam na alam nila yung kanilang memory. Anong tawag doon mga kasponga? Makiki-comment down below. Yung kanilang memory ay napakatalas. Ito mga kasponga, yan sa nakikita nyo, natanggal na ang assembly. Nandiyan po yung blower at syempre evaporator. So mga kasponga, may kwento ko lang ha. So bakit napagdesisyonan na baklasin ang dashboard is because talagang nung pong aming dun po sa heat, sa low side, high side po ba tawag doon mga kasponga, mababa po talaga. So talagang it means na talagang walang free yun po mga kasponga. So yan mga kasponga, check it out nyo. Tingnan nyo ang tsura ng baklas na sports car. So mga kasponga, yan yung tinuturo ko. Yan, dyan nakaharang yung assembly, kaya kailangan talagang baklasin. Dahil sa mga lumang model, hindi po ganyan ang setup. Pwede pong sungkitin ang evaporator. Pero sa kalagayan po natin ngayon, kailangan po talagang baklasin ang evaporator sa kasamaang palad po mga kasponga. So yan mga kasponga, yan, nakuha na po, nabaklas na. Yan po, pinag-isipan pa rin nila kung paano babaklasin ang blower at ang evaporator mga kasponga. So going back again, so mababa talaga, sabi ni kuya, na talagang walang kalamig-lamig. So ibig sabihin may leak, may tagas, at nauubos ang freon. So yan, kaya minabuti na lang natin na pabaklas para malaman talaga natin. Kasi mga kasponga, pwede naman po yan, pwede naman po tayong magpalagay ng freon. Pero ito ulit, bloom! Yan, linis-linis ng blower assembly. So pwede po tayo magpalagay ng freon, pero hindi po pang matagalan. At babalik rin po ang sakit kasi nga may tagas. So yan mga kasponga, nagpagdesisyon na namin ni Mrs. na pagpalit. If ever na mga kasponga, if ever na may sira, go na tayo dito. Talagang hindi po talaga kaya ng init mga kasponga ang ating kapugian at ang kagandahan ni Mrs. So mga kasponga, yan nakikita nyo, diyan po ilalagay ang evaporator para sa leak test. Yan, sa mga gatong oras po ay nilalagyan po ng oxygen yung ating evaporator para yung mayroon po siyang pressure pag nilagay dun sa drum na may tubig, at dun malalaman natin kung may mga bubbles ba na may lalabas, may leak. Kasi kung mga kasponga, kung wala pong leak, cleaning lang ang papagawa ko dito. Cleaning ng evaporator, pwede na rin po condenser. So ngayon talaga nakafocus po tayo dito sa evaporator, dahil mga kasponga, tawag dito, kung titingnan nyo mga kasponga, bagong-bago pa, diba? Sa mga ibang mga may kaso ng ganyan, alam mo yun, nung naglalabas ng jelly type substance, kasi yun talaga super dumi ng evaporator, kaya namumuuna yung mga parang, kung ano man mo yun, parang jelly type substance sa evaporator natin. So dito sa nakita ko naman is malinis mga kasponga, matindi. Ang tindi ng aking evaporator. Saludo ko sa iyo kaibigan, walang kadumi-dumi mga kasponga, pero yung nga may butas na. So yung mga kasponga, so nakikita natin yan, evaporator test na. So pagpasensya na mga kasponga, pero batay sa aking investigasyon, talagang mayroon pong bubbles. Pero mga kasponga, yung bubbles niya, hindi po siya yung talaga, alam mo yun, yung dire-diretso lumabas. Ano lang siya, may mga kada second, puk, 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 puk. Okay ba? Okay ba sa sound effect? May konting mga bubbles na lumalabas. So tinanong ko kay kuya, kahit ba ganyang kaliit yung bubbles, o ganyang kakonti ang bubbles, basta't may lumalabas, may leak po talaga. So yun po mga kasponga, talaga naman, pag ganyan po talaga, kahit galiit pa ng munggo ang leak sa evaporator mo, talagang sisingaw ang iyong freon. So yan mga kasponga, so ewan na, talagang kailangan ko siguro i-large. Pero sa mga
bagay na yan, talagang hindi ko na po na-rip na video. So mga kasponga yan, going back, so nalaman na natin na yung pala tumawag na si Kuya sa supplier niya para i-deliver evaporator natin. So ngayon, go back to pagbabalik ng ating dashboard. So yan na naman, trabaho na naman, maraming tornilyo ibabalik, yung mga clippings na naman dyan. So mas po nga, talagang kaya kung tutusin, matrabaho po talaga to, itong backlash dashboard talaga mas po nga. At sa mga bagong modelo po ay ganito na po talaga, at kailangan talagang baklasin yung pong evaporator po natin. Hindi po talaga pwedeng masungkit. Kung pwede po, yung pong tinatawag nila no backlash dashboard, pero sa case po natin is wala po talagang free yun eh. Pero yun po, nakapagpa-cleaning po dati po tayo before na no backlash. Eh, yung po kasamang palad po ay naano po tayo nun. Hindi ko na sabihin. Wag na po natin ikwento po yan. Mga bad experience natin. So mga po, going back again. So yung mga po nga, binabalik na nila Kuya. Isa-isa, binabalik po, matrabaho po talaga to. Kaya medyo may kamahala mga kasponga yung backlash dashboard. So yan mga kasponga, mga para-parnalya po natin, no? Talaga nakatambak pa rin sa ating backside ng ating sports car. So yan, tawag dito, wala nang may kwento. Yan, ito na mga kasponga. So nung naibalik na ng dashboard, yan na, ito na yung free yun natin mga kasponga. Free on charging. Ayan po siya mga kasponga. So yung reading po dapat is nasa 200 yung pula at nasa 30 yung blue. Low side, high side po yung pula mga kasponga. So yung isa nakikita nyo mga kasponga parang vacuum. Ano po yan? Pang vacuum po talaga kasi po nilagyan po ng hangin yung system po natin. So vinacuum po siya. Tinanggal po yung extra hangin para ito na po. Yung free yun na po ang ating ilalagay sa ating aircon system. So yan mga kasponga, ilalagay na ni Yanku ang Frio. Yan, pinasirit na talaga naman. Ito na siya. Yan, nilagay na sa low side. High side to mga kasponga. Itong pula, high side to. At nakakabit na rin sa low side. So mga kasponga, yun, kita nyo naman, oh. Kita nyo yung usok, oh. Usok ng pagmamahal. Napakalakas ng pressure mga kasponga. So yan, sa mga oras na yan ay chine-check natin. At magugulat kayo mga kasponga sa reaction ni Kuya. Makikita nyo mamaya. Makikita nyo ang reaction ni Kuya kung bakit. Sasabihin natin. Yan na Kuya, yan na mga kasponga. Oh. Diba? Bigla niya chinek. Sa mga oras na yan mga kasponga ay sumingaw. Meron pong singaw. Meron pa siyang shhh. Meron pa siyang ganong sound na talagang di po siya mapakali mga kasponga. Kasi nga imagine mo, nakakabit na lahat-lahat. Tapos biglang meron palang may leak pala. Kasi mga kasponga, nung nilagyan rin na po ng oxygen niya, wala, nasa 250. Kalmado sa 250, hindi siya bumababa. So ngayon, sinabon niya, ay talaga naman, may bubbles, may hangin po lumalabas. So yan mga kasponga, back to the ball game tayo. So mga kasponga yan, ayos na ni Kuya. At alam niyo po ba kung ano po ang dahilan, kung bakit meron pong tagas, batay sa kanilang pagsisiyasat, meron pong nabaluktot na O-ring. So yan, naayos na po nila yan. So mga kasponga, kinargahan na naman ng Freon at goods na po to mga kasponga. Wala na pong hissing sound. Talagang okay na po to. At hindi ko na po na video mga kasponga nung sa loob, pero okay na po siya. Malaki ang improvement before kasi talaga dati wala. So mga kasponga, pinapanalangin ko kasi nga po yung aking compressor, ang aking evaporator is replacement only, hindi po siya Orig Suzuki. Pinapanalangin ko po sana po ito magal-tagal po to. At sana po natin mga kasponga, itong mga gatong bagay talagang masisira po talaga yan. Okay mga kasponga ha, maraming salamat sa Yan Aircar Econ. Bye bye.